Hello guys, good day. I'm here ulit, CP Technic. So ngayon guys, may ituturo akong technique kung paano ma-solusyonan itong problema sa phone na ayaw mag-power kung hindi naka-charge. So make sure lang na panoorin mo ang video hanggang matapos, huwag kayong mag-skip para malaman nyo at para masundan nyo yung gawin natin pasunod-sunod. Simulan na natin pagkatapos ng aking intro! So ayun guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po si CP Technic TV. Gumagawa po ako ng content regarding po sa mga tutorial or sa mga tricks and tips. Don't forget to click the subscription sa baba ng video na to at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. So magsimula na tayo. Alam ko guys na problema kayo dahil ganitong pangyayari sa inyo cellphone kasi nga ang problem nagagamit lang kapag nakasaksak ang charger. Pero may mga paraan po tayo nito guys. Make sure lang tapusin mo ang video na ito dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Basic lang ito guys sa mga marunong na, sa mga matagal na sa cellphone repair industry. So ikaw, kung medyo matagal ka na sa ganitong trabaho, pwede mo na itong i-skip ang video at sa mga nagsimula pa lang, ito ay para sa inyo. Sundan mo lang ako guys dahil kadalasan sa mga ganitong sakit sa cellphone ay 100% solusyon. Kahit anong model yan, Vivo, Oppo, Tecno, Itel, Redmi. So ito na guys, tanggalin na natin. May tatanggalin lang tayo dito sa battery. Ang tawag nito guys is battery fuse. Ang mga baterya ay maaaring nilagyan ng mga fuse para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan. Ang fuse ay idinisenyo upang masira o pumutok sa ilalim ng ilang mga kondisyon upang maprotektahan ang baterya at ang mga nakapaligid na kagamitan mula sa pinsala o panganib. Mayroong ilang mga dahilan kung bakit madaling masira ang fuse ng baterya. 1. Overcurrent. Kung may bigla ang pag-agos ng current na dumadaloy sa baterya dahil sa short circuit o malfunctioning device, maaaring masira ang fuse para maiwasan ang overheating at potensyal na panganib sa sunog. 2. Overcharging. Ang sobrang pag-charge ng baterya ay maaaring humantong sa sobrang daloy ng kasalukuyang na nagiging sanhi ng pagkasira ng fuse upang maiwasan ang pagkasira ng baterya at mga nakakonektang device. 3. Overheating. Ang mga baterya ay maaaring makabuo ng init sa panahon ng normal na operasyon, ngunit ang sobrang init dahil sa mataas na temperatura ng kapaligiran o matagal na paggamit ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng fuse bilang isang hakbang sa kaligtasan. 4. Mahina ang kalidad o mga depektong fuse. Kung ang fuse mismo ay may mababang kalidad o may depekto, maaari itong mas madaling masira kaysa sa inilaan kahit na sa ilalim ng normal na mga kondisyon ng pagpapatakbo. Kitro, mahina ang kalidad o mga depektong fuse. Kung ang fuse mismo ay may mababang kalidad o may depekto, maaari itong mas madaling masira kaysa sa inilaan kahit na sa ilalim ng normal na mga kondisyon ng pagpapatakbo. Pisikal na pinsala, anumang pisikal na pinsala sa baterya o mga bahagi nito kabilang ang fuse ay maaaring makompromiso ang integridad nito at gawing mas madaling masira. So ayan na guys, tapos na tayo at i-test na natin. Ayan, okay na guys, problem solved na. So sana guys nakatulong itong vlog ko ngayon. Don't forget to click the subscription sa baba ng video na to at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Thank you and good bless all.